Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Ay, ngayon po ay Wednesday ha. Masayang Wednesday sa inyong lahat. Masayang Wednesday, Nelson! Malungkot ako eh. Ha? Eh, bakit? Eh, para prevention month ngayon, ba't ka malungkot? Ako nga, nakita ko yung mga bombero kanina. Wag, ikot ng ikot. Ikot. Akala ko may sunog, yung pala ay nag-motorcade. Yun, awareness yun. Bukod sa Fire Prevention Month, ay ano din ngayon, Women's Month, Nelson. Dapat masaya ka. Nalulungkot ako dyan dahil sa... At saka bukod dyan, ngayon daw pala yung tinatawag na March na ano din, Happy Month. Happy month. Hindi, gawa ko lang yun. Deklarasyon ko lang yun. Hindi, simula na rin daw ng tag-init ngayon, Nelson. Huwag ka diba? Nakakalungkot kasi dyan yung medyo mainit na eh. Paano na yung mga jacket na binili natin, di ba? Hindi ko may susuot yun. Hindi, sa abroad pwede yan. Sa abroad malamig pa. Mag-abroad ako. Oo nga, mag-abroad. Di ba? Akmang-akma yan. Kailangan mo. South Korea, lamig pa ngayon. Oo. Di ba? Sa Hong Kong, sa Japan, malalamig pa. Kaya naman ako nalulungkot dyan. Oo. Dahil inuutos ng Pangulong Bongbong Marcos na magtipid tayo ng kuryente. Ha? Lahat na ng pwedeng magtipid, lalo na yung mga ahensya ng gobyerno, magtipid tayo ng kuryente at humanap ng paraan para mabawasan ang konsumo ng enerhiya. Naku, lalo pa na sa panahon kapag tag-init, halos 24 oras na bukas Kaya ang nga. mga aircon ngayon. Yes, Diba? mahirap magtipid ng kuryente kapag mainit, di ba? At napansin mo, Nelson, ha? Parang unang araw, pangalawang araw pa lamang, meron ng danger level ng heat index. Matindi. Ito yung simula pa lang, ha? Ibig sabihin, Yes. habang panahon init ang init ito. At meron pang El Nino, di ba? Naku po. Yun ang matindi, tagtuyot. Naku po, nanang ko po. Oo. Ano sabi ng Pangulo? Kasi ang sabi ng Pangulo, Oo. talagang inaasahan nung tataas ang presyo ng produktong petrolyo. At yan naman yung number one na ginagamit natin sa enerhiya, di ba? Kasi kahit walang gera, Nelson, sa panahon ito, talagang tumataas yan. Ang trend talaga. Oo. Di ba? Oo. Kaya ang sabi niya, hindi lang gobyerno, pati yung mga mamamayan, umiwas tayo sa mga hindi kailangang biyahe at kung maaari, carpooling, Jen, carpooling. Magsabay-sabay na tayo. Ang problema sa carpooling, hinuhuli dahil sabihin, ano daw, Illegal na yan. Yung colorum operation. Colorum, di ba? Oo. Tatanda mo si Mar Gabriel dati. Oo nga. Nagsakay ng mga katrabaho sa opisina, Oo. hinuli. Kasi nagkasundo sila, Omar, magkano ba ang gas mo dyan? Gumagas ako dyan ng mga 500. Oo. 10 yung sa kanya. Oo. Tag-50 kami. Yun. Para makabawa 500. Oo. Sabi nung hindi, kayo, colorum operation Colorum kayo, kayo. oo. Magkano multa? Kalahating milyon. Bakit kayo, kayo bumabiyahe? Wala namang prangkisa. Carpooling ito Paano Carpooling yan? yan, oo. Hindi naman talaga trabaho ni Mar Gabriel na magmamasad Oo. Di ba? Kasi nga, papasok siya sa opisina, May kasama naman. magkakasabay na sila. Oo. Ang colorum, hindi ka papasok sa opisina. Ayan, Talaga bumabiyahe ka, di ba? Yan. At saka yung paggatid mo, babalik ka na agad, balik-balik ka. Babiyahe ka na naman. Yun talagang Yun ang colorum operation. Pero kung isinabay mo, dahil doon ka rin naman pupunta. Yan, isopisina kayo. Nagpakita na nga ng ID. Yan nga. Wala ganun. Hanggang ngayon yata, nakakulong pa siya, no? Si Mar? Oo. Kawawa. Nagpiyansa ata Noon pa yun natatanda ko, bago-bago pa lang ako rito ganun. Sabi ko naman, Mar, bakit ka naman magaganyan pa? Di ba? Halika pa, lumapit-lapit ka rito. Oo. Ayun, naayos. Nakaayos. Sa akin naman, pag may sumasabay, binibigyan ko tagi-100 muna sa halip na magbayad sila. Ganun sana. Kasi sumaya ka sa pagbiyahe, di ba? Yun na nga. Minsan, pasabay ako sa'yo. Dati yun, ngayon, medyo sayad na tayo ngayon Ito ang paliwanag ng Pangulo. Ano yan? Bakit ba kailangan tayo magtipid ng kuryente? Mahal na Okay. Pangulo, napakainit na nga ng panahon Di ba kailangan natin mas maraming electric fan? Yan. Mahal na Pangulo, ano bang problema natin? Oh, the other thing that I missed is that we have given instruction and to all government offices to find ways to be more to save on energy.
That applies, eto, panawagan ko na rin ito sa taong bayan. Maghanap tayo ng paraan upang mabawasan ang ating paggamit ng lahat ng mga sources of energy natin. Ito ay hindi pa, kagaya ng sabi ko, sapat naman ang supply natin. Ngunit ay baka sakali, ito ay kakailanganin natin gawin ito upang mabawasan na ang pagbayad dahil tataas na ang presyo. At hindi lamang sana sa government offices, but we have issued a directive to all the government offices to find ways, to find ways to save energy in every way. Yung mga unnecessary travel, yung mga carpooling, yung mga bagay-bagay na ganyan. And these are things that that the general public can do. We encourage the use of public transport, private vehicles. Punuin naman ninyo yung sasakyan ninyo. Huwag yung isang tao lang ang gumagamit. All of these things can come together. We will give further guidance in terms of that. We will give further guidance. We will make public service announcements to make suggestions to people kung ano yung pwede pa nilang gawin para mabawasan ang kanilang paggamit ng energy. So that is the situation as we have it right now. Thank you all for coming in on this for this very rapidly called press conference. Magandang umaga. Thank you very much, Mr. President. Ayun, nasa. Pero ako ang suggestion ko, sa part ng PCO, kay Secretary Dave Gomez, maglabas kayo ng memo sa mga law enforcement agency. Di ba? Gaya nung naging problema, nilalatag na natin kanina, baka hindi kasi alam nung mga sa law enforcement, akala nila may violation, colorum operation, etc. etc. Yung pala carpooling. Wala naman sila natanggap na memo. LTO, Highway Patrol Group, LTFRB, MMDA, local government units, para yung mga taong ito na nagka-carpooling, hindi nyo huhulihin. Yan. Kasi kung may memorandum sabi ng enforcer, wala ko kaming hawak na papel yan hindi, sinabi ng Pangulo, kailan po sinabi? Nag-aaway na. Yung mga pasahero naman, mahuhuli na kami. Oo. Di ba? Oo. At dahil dyan, meron kagad tumugon na ahensya ng gobyerno dyan. Ayan ang sinasabi ko. Tama naman yan. Eto, talagang, ganun ba? Kailangan natin magtipid ng kuryente? Alam mo kung anong, ito talaga maraming matitipid dito dyan. Tama yung ginawa ng ahensya na ito. Agad siyang tumugol kasi alam niya makakatipid sila. Ang daming ilaw kasi dito, ang daming aircon, ang daming lahat na ng kuryente. Kaya dahil sa kanilang ginawa, ang laking tipid sa kuryente dyan. Anong ahensya ng gobyerno yan? Tayo po ay nasa game show. Hulaan mo, sasagutin ko! Pamparelax ng konti. Ganon. Kasi malungkot ako Kaya lang masaya tayo. Ayan. Ano itong ahensya ng gobyerno na nang sinabi ng Pangulong, magtipid nga kayo sa kuryente, ay agad na umaksyon at ito'y napakalaking tanggapan ito dyan, ha? Malaking tanggapan. Napakalaki. At maraming tanggapan talaga dyan. Malaking. Maraming tinatanggap. DOTR, Department of Transportation. Mali. Maraming tinatanggap. DPWH yan, mali-maleta dyan dati Dati yun, kaya lang ngayon hindi na. Hindi, mali. Mali pa rin. Eto, clue. Oo. Mapapasok dyan, mga nakabarong dyan, nakabarong. Tapos, maraming tanggapan, ha? Bawat pinto dyan, pagbukas mo, welcome po sa aming tanggapan. Ano yan? Bureau of Immigration. Maraming tanggapan dyan Immigration. Marami ba tinatanggap dyan araw-araw? Marami dyan. Siyempre, mga application. Tinatanggap na mga agad. Oo, yan. May application yan. Mga alien, Saan etc. pinapadaan? Sa ibabaw ng lamesa o sa ilalim ng lamesa? Sa ibabaw ng lamesa. Legal yan. Legal yan. Mali. Hindi pa rin. Mas malaki sa Bureau of Immigration. Mas malaki sa immigration. Nationwide to. Pwede. Oo. LTO, Land Transportation Office. Maraming tanggapan dyan. Hindi. Kasi ito, ang mga pumapasok. Nakabarong ang pumapasok dyan. Dito karaniwan, nakabarong halos lahat. Lahat? Oo, tapos, mga magaganda sasakyan na pumapasok dito.
Ay, punerarya. Punerarya to. Nakabarong. Maganda sa sakyan dyan. Yung malalaki? Oo. Punerarya? Punerarya. St. Peter yan. Apakatagal maghintay pala dyan, Jen. Oo. Pagka namatay ka ngayon, 2 weeks ka pa ibuburol, no? Ah, ganun ba dyan? Di ko Kaya alam wag muna tayo. Hindi. Kasi baka pila na sa ano. Pila-pila. Pila na sa viewing room. Hindi yan. Ahensya to ng gobyerno. Ahensya ng gobyerno. St. Peter Agency? St. Peter. Sabi ng mga nanonood, tama ba yung pinapanood ko? Saka ng mamamayan. Parang battle of brainless. Nakabarong mga ano. Senado. Senado dyan, Nelson. Ay, Mga nakabarong ang mga... masyadong, masyadong mataas. Ibaba mo ng konti. Ay, kung mataas na kapulungan, may mababang kapulungan, Kamara de Representante. Yun! Ayun! Nasa poll mo din. Sabi ko na nga Nasa ba. poll mo din. Oho. Alam mo ba ngayon, Jen? Kamara de Representante, House of Oo. Representatives. Sa mga oras na ito, Oh, pinatay na nila ang napakaraming aircon at mga ilaw. kala ko mga congressman yung pinagpapatay. Malapit na. Hindi naman, aircon. Oh, pinagpapatay. Ang daming kuryente yung natitipid ngayon. Aba, ganun ba? Oo. Alam mo kung bakit? Eh, bakit daw? Kasi, ipinasa po nila kaagad ang impeachment complaint laban kay BP Sara. Nagbotohan na kaagad, sabi ng bilis-bilisan natin ito, ha? Medyo matagal na tayo, nakaka-aksaya na tayo ng kuryente. Ganon. Ang sabi ng Pangulo, magtipid tayo. Botohan na kaagad. Ayun. Dineklara na po. Ha? Kasi kahapon, sufficient informed. Oo. May forma na. Eh ngayon, hindi na nila pinatagal dyan ng alas 5, Aba. alas 4. Okay. Sabi nga nila, uy, mabilis pa sa alas 4. Naipasa na po. Pinalo ba niya ng Bicol Express? Yes! Dati kasi Pangasinan Express. Oo. Bicol Express. Yes. Ngayon may, anong tinawag dyan? Batangas Express. Batangas. Kasi si Bulalo. Oo. Hindi na pinalambot-lambot pa. Ba, Yung buto-buto. Congressman Jerbil Luis to, taga Batangas yan eh. Oh. Ang boto po, 54 bumoto para ideklarang sufficient in substance. Aba, may sustansya. Meron. Okay. Isa po ang nag-abstain at isa lang ang tumutol. Ba, meron pang isang naglakas loob ba? Si Congressman Bong Suntay. Si Kong Bong. Aba naman. Siguro mas maganda ay Pakinggan natin. pakinggan natin Sige nga. yung nangyari. Kasi sabi, ma'am, Magpapatay na tayo ng aircon. Bibilisan na natin. Oo. Ha? Oo. Kaysa man tayo mapatay, patayin na natin Patay ito. na aircon, no? Sige, sige. Bilisan na po natin. Sige po. With 54 votes in the affirmative, 1 in the negative, and 0 abstention, the chair declares the sufficiency in substance of Sabala et al. Impeachment complaint. So ruled. With 54 votes in the affirmative and 1 vote in the negative, with 0 abstention, the chair declares the Cabrera impeachment complaint sufficient in substance. So ruled. Impeachment complaint ang Kaya pala pumasa. pulang-pula si Kong Jerbil, ha? Laban tayo. Laban, Napansin mo, pati yung pokpok niya, tipid na tipid, isa lang, di ba? Oo nga. Tsaka mahinang-mahina. Oho. Eh, kasi nagtitipid nga tayo ng enerhiya. Oo. Pati enerhiya niya, tinipid niya, oh. Oo. Aba. At pagkatapos nun, patay na yung mga aircon, patay na yung mga ilaw, ha? Oho. At tayo ay nagtitipid ng kuryente. Ayun. Ayun. So anong mangyayari dito? Magkakaroon na ba ng... ano bang next move dito? Ano na, pumasa na sa committee level? Bibigyan ng pagkakataon ng Vice President na sumagot. Andyan ba yun? Akala ko doon sa impeachment court na nila. Hindi ano? pa, kasi Hindi kailangan mong, ito yung sabi ganun ng pala. Supreme Court dyan eh, Oho. sa desisyon. Dapat bigyan mo ng pagkakataon ang inaakusahan na ibigay ang kanilang panig. Makasagot in 10 days. So sa loob ng 10 araw, At tapos yan ay pag-usapan nila. ino-notify ang Bobotohin. Office of the Vice President.
Paano kung hindi sumagot? Dire-diretso pa rin yun. ganon. Ayaw mo, parang winave mo yung karapatan mo sumagot. Pero pag-uusapan pa rin ng komite. Oo. Kung ano. Oo. Tapos, kung iakyat sa plenary. Kasi di ba sa pangkaraniwang korte, babasahan ka ng sakdal, no? Arraignment. Pag hindi ka sumagot, automatic ang deklarasyon mo niyan ay not guilty. Parang ganito ron. Ayun, sumagot ka man o hindi. Ano ha? Yun. Kung At sabihin mo tapos- not guilty, ganun pala. Ano, ha? At tapos pagbobotohan na yun sa plenaryo. Kung ano yung rekomendasyon ng komite. Halimbawa, rekomendasyon ng komite, batay po sa ibinigay na pahayag o counter affidavit ng nasasakdal, ng ini-impeach, ay nire-recommenda nating i-dismiss po ang impeachment. Ayun. At tapos, ang pagbobotohan naman nung ano yan. Pero dito ilalatag na ilan ng witnesses, ilan ng ano, doon sa kung ano magiging kaganapan ng pagdinig. Yun ang dapat masagutin isa-isa. Oho. At 1/3 daw po ang kailangan boto eh. So kung 300, ilan na ba sila ngayon? 320 na mga mababata. So 1/3 nun. Mga 100 plus. 100 plus lang na kailangan para 130 matuloy ito yata. sa ano, sa Senado. Oo. Ayun. Ay bagay, gaya ng sinasabi, na-expect natin, talaga namang lulusot ito sa committee level. Ano? Pero hindi ko na-expect na isa lang yung mag-abstain. Mag-negative. Mag-negative. Oho. Ganun talaga ang buhay. Pero kayo na, may pagkatalo kanina kasi nagsasagutan na uulinigan ko, Rufus Rodriguez, sina Michael Defensor. Yes. Ang dami. Oo. Yun. At saka ito nga, ang isa sa mga pangunahing tumitindig ay Congressman Bong Suntay ng Quezon City. Ayun. So after ano na ito, kasi meron tayong long vacation eh. Magkakaroon ng break ng Marso, Nelson eh. Oo. Break. So after break, yung tinatawag ng ating mga kabayang Katoliko na Lenten Week. Holy Week. Oo, yung Holy Week o Lenten Week nila. Sa ano yun eh? Yun ngayon eh. Oo nga, di ba? tama. Di ba? Hindi kasi natin alam yun eh. Yun na nga. Pero yun ang tawag nila. So mga April yun. Mga first week ng April. Oo. So doon na yun magkakapugpukan sa committee level. Ayun. So yan po ang kanilang pinagkakabalahan habang ating mga kababayan Pilipino naman dyan sa Middle East ay hindi nila maintindihan kung ano mangyayari pa. Alumpihit din sila ngayon sa gitna silangan. Oo. Ano ha? Dahil Yun. So kung impeachment ng pag-uusapan kay BP Sara, mukhang may forma, may substance, at yun na nga po. Okay na tayo. umusad sa Umusad. kumbaga sa boxing second round dito. Second round. Second round. Aabangan natin kung sasagot ang tanggapan ng pangalawang Pangulo kasi inform ng kanyang opisina Yes. dito sa naging pasya ng sa House Committee on Justice. Ayan. So ang next ay tuunan natin ng pansin naman ang problema ng ating mga OFW na ngayon ay alumpihit din ngayon. Yun ang dapat. kanilang kalagayan. Yun dapat talaga. Oho. Ayan. Ay, yaman din lamang nabanggit mo yan, Nelson. Ito, nakita ko eh. Mukhang naglatag na po ang, bukod sa nabanggit nyo pala kahapon, yung mga plano ng mga ahensya ng gobyerno, tanggapan. Ngayon po, inilatag din po ng Pangulong Bongbong. Alam ko, bahagi ito kahapon eh. Doon sa tumitinding tensyon po sa gitnang silangan. At ngayon daw po, mga kababayan, mas pinatitibay ng pamahalaan ang mga paghahanda upang mabawasan ang posibleng epekto sa ekonomiya. Yan. Narinig ko niya sa palatuntunang sa ganang mamamayan. Nason, sinabi pa ng Pangulo, dinig ko eh. Ganun ba? Oo, yung dalawang kamote, yung Jan Subarjaga at saka Nelson Lubao. Oo, ano sabi? Dapat tignan daw po ang kapakanan ng ating ekonomiya. Dapat. At ang ating mga OFW 2.4. Iyon, ha? At dapat anya matiyak ang kaligtasan kapakanan ng mga Pilipinong naroon sa gitnang silangan. Personal pong humarap ang Pangulo sa mga mamamahayag sa Malacanang upang ipaliwanag ang mga hakbang na ginagawa ng gobyerno kaugnay ng umiigting na krisis sa gitnang silangan. Meron ba tayong boses ng Pangulo? Meron? Number one. Sige, pakinggan natin ang Pangulong Bongbong. That we have sufficient supply of oil. Meron tayong stockpile that are approximately 50 to 60 days.
in terms of gasoline, in terms of fuel oil, and in terms of kerosene. Ngayon, to further provide the supplies of these oil products, ay yung ating mga pinagkukuhanan ng ating mga iba't ibang oil products ay meron din silang stockpile. So, hindi pa yun, hindi lalabas, hindi pa nila ina-export. So, that is another potential supply for us. However, we must be very clear that if you are a country that is holding a stockpile of oil products, you will export as little of it as possible so that you keep your own stockpile high. While this crisis is going on, while we do not know what is going to happen. Well, I explained a little bit kanina, naipaliwanag ko na ng kaunti yung aming mga intervention kung tawagin. Kapag ito ay ang presyo ng langis ay lumampas na sa $80 per barrel. So, yun na nga yung sinasabi ko, mag-provide tayo ng subsidy para sa ating yung mga sektor, sa sektor ng ekonomiya na talagang maapektuhan, na mabigat. At yun ang nabanggit ko ay number one, of course, the transport sector, at saka ang ating lahat ng gumagamit ng langis, but then, and that is of course that goes to everybody, but depending again on the price increases or decreases and the adjustments that will happen and how long those prices will be sustained or will last. The other area that we look into are what will be the effect on the remittances, because this is something that will affect the families of those that are remitting funds from our workers in this part of the world. Karamihan ng remittances natin ay talaga diyan galing. Yan ang pinakamalaking working group natin na nandun. Hindi nila kasama ang pamilya nila kung hindi nagre-remit ng pera dito sa Pilipinas. It's a bit of a mixed bag in the sense that the remittances, again, it's very, very hard to make an estimate. There is also a proposal that we will examine further. I am going to talk to the leaders in both the House and in the Senate to maybe this is not yet a sure thing, but this is something that we are discussing, and it could be helpful, is to give me, the President, the authority to reduce excise tax on petroleum products should Dubai crude exceed $80 per barrel. And that wala pa tayo doon. But if in case that happens, then maybe this is something that we will have to. This is one tool that we will have to have. So I will discuss it with the leadership of Congress and to see it is going to be an emergency measure. It is not going to be a permanent measure. It will be something that we will dispose of as soon as the crisis is over. Ayun, Nelson, mga kababayan, 4 na puntos ang inilatag ng Pangulo. Batay po sa narinig niyo, una, siniguro po ng Pangulong Bongbong na may sapat na supply ng petroleum products sa ating bansa. Pangalawa, handa po ang gobyerno sa mga hakbang para protektahan ang mamamayan sa pagtaas ng presyo ng langis. Pangatlo, binabantayan po ng gobyerno ang posibleng epekto ng krisis sa remittances ng mga OFWs at ang kabuhayan ng milyong pamilyang umaasa po sa kanila. Pang-apat, ipinahayag din po ng Pangulo ang posibilidad na hingin nito sa Kongreso ang kapangyarihan na ibaba ang excise tax para po sa produktong petrolyo. Yan, Nelson, yung 4 na puntos na ipinarinig natin sa ating mga kabayan, inilatag pong paghahanda kung lalo pa pong lumala ang krisis dyan sa gitnang silangan. Ayan. Pero yan kay kahapon. Diba? Yan. Kahapon pa na Yes, banggit na Pangulo nabanggit din na Pangulo yan. Oo, dun sa press briefing kahapon. Yung pagharap niya sa Malacanang press corps. Ayan. Matapos ang kanilang
special cabinet meeting. Oho. Yun. Eh, sabi nga ng iba, sana ipatawag din ngayon yung cabinet cluster on national emergency ba tawag doon? O National security. National security. Well, sabi ng Pangulo, baka sapat na yan. Nailatag na natin. Ang hinihintay na lamang ata ngayon, Nelson, paano isasakatuparan yung 1,400 mahigit na OFWs na nagpahayag ng gusto na pong bumalik sa Pilipinas. Hindi makauwi dahil... Oho. Teka muna, may nakita ko na parang pwede na lumipad. Meron na ba? Kasi hanggang ngayon daw, parang ang balita, mga 70,000 flights sa buong mundo ang naapektuhan, Nelson. At wala pang, kaya nga gusto ko sana, kinokontak sa natin ng DFA, wala tayong makakuha doon, na matiyak nila at nagre-report ba ang mga airlines o monitoring natin, alin-alin na mayroong biyahe at saka wala pa hanggang ngayon. Di ba? Gaya sa atin na sa Pilipinas, sa NAIA pala, Nelson, may mga papunta sana ng Middle East na stranded dito sa Pilipinas ngayon. Ayun nga, hindi makalipad. Oho. Ay, buti nga sabi mo kahapon, di ba? Sagot naman ata yung ano. Oh. Bahagyang nagbukas ang paliparan sa United Arab Emirates. Sa UAE yan. Oo, para magbigay daan sa mahigit 20,000 biyahero. Takiman, 20,000 yan, ano? Kabilang ang mga Pilipino na maituloy ang kanilang pag-alis matapos na matigil nga yung kanilang pagbabiyahe. Doon naipit sa UAE. At ayon ho sa General Civil Aviation Authority, sinimula na ang exceptional flight operations. Safe na kaya? Wala nang mga rocket na Ano lumilipad? lang ito, hindi pa full. Dahil pinayuhan ng mga pasahero na huwag pumunta sa airport hanggat hindi kinokontak ang kanilang airline. Ayun. Kasi ito ay siguro ay pa-isa-isa. Baka kasi mamaya, tirahin mismo yung airport eh. Oo nga. Sinabi po ni Consul General Ambrosio Brian Enciso III, ang head ng Philippine Mission in Dubai and the Northern Emirates, na cautiously optimistic ang Philippine Consulate sa Dubai sa pagbabalik ng ilang international flight mula Dubai International Airport. Ngunit patuloy pa rin minomonitor ang mabilis na pagbabago ng sitwasyon dahil sa tensyon sa pagitan ng US, Israel at Iran. Hindi kasi hindi mo masabing kung kailan uli magkagantihan. Kasi pasin mo, Nelson, kung ilan yan? 10,000? 20,000. 20,000? Wala namang aeroplano tayo naglululo na 1,000 pasahero. Wala, Wala, di ba? Yung malaki ato aeroplano natin, parang mga 500 plus lang ang pinakamalaki na yun, pero ibig sabihin, gaano karaming aeroplano yan kailangan mo? Yes. Pilipino lang ba yun? Yung 10,000 na yun o buong pasahero? Yung 20,000 yung lahat na yun. Ayun yung lahat ng stranded doon sa lugar na yun. Yung ibabiyahe. Dyan pala sa Dubai, 586 na Pilipino ang humihingi ng Dubai pa lamang yan. Ang kabuuan, 1,000 sila lahat. 1,000. Mga Pinoy. Kasi kahapon, parang nabanggit natin, almost 1,400 Mga 1,400 ang gusto na. Inanunsyo naman ng isang airline company sa Pilipinas ang kanselasyon ng ilang flights papunta at mula Doha, Riyadh at Dubai mula March 3 hanggang 5. Hindi, walang biyahe pa rin hanggang ngayon. Ayun, Habang maaari namang magparibok o magparepand ang mga apektadong pasahero. Siyempre, hanggat andun sila, so may pangambay ang mga yan, no? Kung mahirap, makakauwi ng mas madali, may magagawin talaga nila. Yes. Pinakamabuti, mamangka na lang tayo. Sa bangka na lang sakyang pandagat tayo, ha? Kayo po ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng mga sakyang pandagat, gaya po ng barko, roro, ferry, iba pa? Panoorin niyo po ang paalaala ng PPA. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and
and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency, the PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Magbabalik pa po ang Magbabalik pa ba? saganang... Magbabalik pa? Magbabalik pa tayo. Okay. Kasama natin usapang matino. Okay, okay. Magbabalik pa po sa saganang mamamayan. This portion. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panaloklak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. You know, pure gold, pare ko. Mababa ang presyo, very convenient sa dami ng stores nationwide at laging kumpleto. At meron din Pure Gold mobile app. Kaya doon sa mga ayaw pong lumabas, pwede ko kayo mag-order, magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Download yun na, Pure Gold Mobile. Ay, mag-usapang matino muna tayo, Nelson. Talaga? Oo. Ba, sinong makakasama natin? Kasama po, Attorney Rowena Guanzon. Yun! Usapang matino. Panoorin natin. Magandang hapon po, Attorney Guanzon po, dito sa Usapang Matino sa Net25. Ang bisita po natin ngayon ay dalubhasa sa Geopolitics at International Relations at ngayon ay nagpi-PhD ng Economics sa University of Peking. Dati na siyang may master's degree sa isang institute in France sa International Relations at nagtapos din siya sa Universidad ng Pilipinas sa Political Science. Dati po siya nagtrabaho sa Asian Development Bank at pauwi na po siya dito sa atin sana mas maaga this year para po makinabang na po ang Pilipinas sa kanyang talino. Walang iba kundi ang aking hinahangaang kaibigan, Ana Malindog. Uy, welcome Ana to Usapang Matino. Maraming salamat po, Attorney Guanzon, Ma'am Bing, for inviting me sa inyong programa at ako po ay nagagalak at ngayon po ay nandito na po tayo kasi matagal na po natin itong pinaplano pero ngayon lang natuloy. Pero I'm so happy po para nandito po ako sa inyong programa. Maraming salamat po ulit. At tungkol po ito sa Iran versus Israel and US war, ang ating talakayan ngayon at anong mga implications nito sa Pilipinas at sa ating mga kababayan. Sa United Arab Emirates, mga kaibigan, ay halos 1,000 Pilipino ang OFW. At ayon sa Bangko Sentral datos ay sa early, o ibig sabihin January to February this year, ay nag-remit sila ng 119 million pesos. At kung i-times 2 mo yan, i-times mo yan sa buong taon, aabot sila ng mga 1 bilyong piso na i-remit sa kanilang mga pamilya itong taon. At yan po ay mahalaga, hindi lamang sa kanilang pamilya, kundi sa pagpalutang ng ekonomiya ng Pilipinas. May mga tanong po tayo para kay Ma'am Ana. So, Ma'am Ana, yung pag-strike ng Iran missiles sa the United Arab Emirates ay nagsara ang airport, lahat-lahat. Ngayon, ano po ang implications nito sa oil reserves ng, for example, ng Pilipinas o ng China? Dahil alam ko po na ang China ay kumukuha ng kanyang oil doon din sa Iran.
Opo, let's contextualize po, Ma'am Bing, ang nangyayari po sa Iran versus Israel-US war na Go ahead nangyayari po. ngayon. Go ahead. Opo, hindi na siya po, it's not necessarily contained between Iran and Israel and the United States. Makikita natin na escalated siya at naging regional conflict na po. But of course, ang mas apektado po is ang mga Gulf states. However, kailangan po natin ilay ang predicate po na itong attack on Iran, as far as international law is concerned, as far as the UN Charter is concerned po, is a violation ng UN Charter and international law. Unprovoked po yan, and false pretense as far as the United States is concerned, kasi po kung titignan natin yung Atomic Agency, UN Atomic Agency, sinasabi niya na wala namang proof na Iran is actually on the verge of producing nuclear weapon. And on the other hand, Pentagon also said na walang sign that Iran will attack the United States. Kasi ang sinasabi ng United States, kaya nila inattack ang Iran is precisely three things. I-atake daw nila a threat to the United States, which is the mainland. On the other hand po, is yung sinasabi nila may program daw ng intercontinental ballistic missile ang Iran and nuclear weapon, which is pinabulaan po ito ng mga UN agency. Isa dyan is ang UN agency. So malinaw po that this is an assault to the Iran sovereignty, and at the same time, right now, kaya tayo nagkaroon ng war because Iran is responding, basing it in UN Charter, saying that Iran has a right to self-defense. So as far as Iran is concerned, it's a right to self-defense. Ngayon, maganda ho ang tanong nyo kasi mas kailangan po natin maintindihan ano ang impact nito in the world, sa world economy, at lalo na po sa Pilipinas. Kasi one thing that we have to remember po, aside from the fact na ang Pilipinas ay maraming mga OFW, especially sa Gulf states, kasama na dyan po ang Dubai, which is UAE, Bahrain, Oman, Lebanon, Kuwait, even Iraq is now part of the war. Makikita natin na marami tayong OFW. So when you talk about impact in the world economy, first and foremost pong impact dyan is makikita natin na right now po, yung Strait of Hormuz ay sinara na ng Iran, and Iran controls that area. So lahat ng tanker na dadaan dyan, So except for oil Chinese tanker. Yeah, oil tanker po, ma'am. Ibig sabihin, 20% of the oil trade passes through the Strait of Hormuz. Pero ngayon, ma'am, nag-announce ang Iran na only Chinese vessels can pass through. Kasi magkaibigan sila, best friends sila. Alright. So, ngayon, 20% po ng oil pumapasok dyan. So ngayon, if you look at the world economy, magkakaroon yan, ma'am, ng economic shocks when you talk about oil supply. Not necessarily, ma'am, immediately na, ngayon na, pero in a matter of time, mararamdaman po natin yan. Ngayon, kung tatanungin po natin ang ating bansa, Pilipinas, one thing that we have to remember, ang bansang Pilipinas po is import dependent. Ang problema pa ng Pilipinas, hindi lang siya oil import dependent, but other goods, even rice we import. So when you talk about energy shock, unang tatamaan po yung tinatawag mong oil price hike. Tataas ang presyo ng oil kasi tataas ang merkado sa international, and then it will impact the Philippines, and that's one. Then another one is shipping delay. Magkakaroon ka ding delay ng supply, not necessarily in oil, but even other tradable goods. And then yung insurance surges po, kasi may insurance yan. So that one. The second very important aspect, when you talk about direct impact on the Philippines, is yung tinatawag po nating OFW vulnerability. First, ang problema ng evacuation scenarios. Kanina po, nabasa ko ang pronouncement ni BBM na hindi ko nga maintindihan si BBM, Ma'am Bing, kasi sabi niya 1,000 ang gusto nang bumalik sa Pilipinas. Tapos, next figure is 1,004. Sabi ko, ano ba talaga? Asan ba talaga ang exact figures ng DFA at ng ibang mga ahensya ng gobyerno natin na kung saan dapat alam nila kung anong exact figure. Pero ang sabi pa ni BBM, Ma'am Bing, mahihirapan daw ang Pilipinas i-evacuate. Eh, syempre may hirapan kasi hindi nila inayos yan from the very first time. That's right. Dapat, Ma'am Bing, ano pa lang, Friday pa lang or Saturday pa lang, nagmi-meeting na sila how they gonna evacuate our OFWs from the Middle East. So, evacuation scenario is a big problem right now, lalo na kasi close na lahat, nagbubombahan na. Pangalawa, ma'am, yung sinasabi mong remittances. Anong impact niyan? Magkakaroon po definitely ng remittances disruptions. Kasi kung titignan mo ang Gulf state na around 2 to 4 million Filipinos ang nandun, ngayon 1,400 pa lang daw. May casualties na rin tayo sa Israel. So, ang financial
financial system ng mga countries na to would stop because their buildings are being bombed. And also, yes ma'am, binabomb po lahat ngayon. On the other hand, so ibig sabihin, ang flow of money will to certain extent disrupted. Syempre ma'am, tayo, ang Pilipinas po, to be very honest, ang macroeconomic stability ng Pilipinas, one factor that's very important ma'am, is actually ma'am, the remittances of OFW. Yes. Ang yes. So kung magkakaroon yan ng disruption at sabihin natin ko konti ang remittances, magkakaroon yan ng impact sa economy, especially when you talk about liquidity natin as a country. And on the other hand, a pressure on the peso. Kasi ma'am, when we buy oil and we buy other imported products in the international market, we use US dollar. So ibig sabihin ma'am, for the same amount of good before, mas maraming peso ang kailangan mo kasi mas mahal na ngayon ang presyo. Like for example, oil, ang prediction po ng mga financial analysts is maybe it will reach $100 per barrel to 200 in the immediate. Wow. So ma'am, And right yes now, ma'am. how much is that? How much is it? Ma'am, ngayon I think it's around 80 to 60 in the international market. So it's already an increase. At saka mayroon daw fuel increase na already sa ating domestic market, ma'am. Mga 10 pesos na ata ang fuel sa atin, pati yung gasolina. So it's already an increase. Ang problema po sa Pilipinas, ma'am, and even other countries, kapag nag-increase ang fuel, whatever kind of energy-related products, ma'am, mag-i-increase ang food cost, mag-i-increase ang electricity and other Transportation? transportation, lahat ma'am, kabit-kabit yan eh. Yeah. So yun ang malaking problema. And another thing ma'am na hindi, dapat ma'am, na-anticipate na ni BBM as president is yung labor displacement. Ma'am, kasi kapag tumagal yung war na yan, definitely there would be possibility na mas maraming Filipino OFWs ang i-evacuate and then pagdating sa Pilipinas, Walang trabaho. Walang trabaho, ma'am, but the government needs to make some kind of assistance. Ang tanong, ma'am, saan kukunin ni BBM ang mga assistance mo when in fact we are deficit when you talk about budget? Right. Sabi ni Recto, ang ano natin, ma'am, 2026 budget ay kulang pa ng around more than 26 billion. I'm not 200. sure, ma'am, but 200 billion. 200 billion. So, ma'am, saan mo kukunin yon? Kasi pag pinag-uusapan natin dyan, ma'am, pera pa rin. May deficit na nga ang 2026 budget mo. Di bayaran ni BBM yung 203 billion na estate tax due natin. O di Ayun, ma'am. linis na yung deficit, di ba, Secretary Recto? Singilin mo na si Yun. BBM ng estate tax natin. Please continue, dapat, ma'am. Dr. Ana. Oo, ma'am, dapat talaga singilin at dapat talaga, ma'am, ma-resolve yung mga corruption na nangyayari sa Pilipinas kasi yan ang isa din sa mga issues. Ma'am, kasi another impact, ma'am, magsisegue tayo sa geopolitics in a matter of time. This is the economic side. Tapos, ma'am, just to continue, maritime trade pressure, magkakaroon din yan kasi maritime, ang Pilipinas is a maritime country. And then financial volatility, sabi ko nga, there will be a pressure on peso and then you need more peso to buy goods in the international market because of the prices of goods na tumataas. Ma'am, ang Pilipinas po ay hindi lang import dependent sa dollars. One thing that we have to remember, we import almost everything kasi ang agricultural sector natin, ma'am, hindi ganoon ka-effective or efficient or wala kang talagang productivity. Rice we import. Even salt, ma'am, we import. So paano yan? When there is a war, usually, ma'am, in international relation and in geopolitics, ang inuuna ng mga bansa is protektahan ang kanilang country. So ibig sabihin, lilimitahan nila, ma'am, yung pag-export nila ng goods kasi they need to have self-sufficiency. So that will start also in a matter of time. Kapag itong war sa Middle East is lalo pang mag-escalate at magkaroon ng spillover effect. So that is also another problem ng Pilipinas na dapat ngayon pa lang, ma'am, yung ating mga so-called leaders, pinag-uusapan na ito, meeting na mitigation, ano yung plan na hindi alam ng mga Pilipino kasi busy sila, ma'am, sa impeachment ni Sara Duterte. That's which correct. is crazy. Crazy talaga, ma'am. And then investment climate. This is the one na mag-shift ako, ma'am, with the issue naman, ma'am, ng EDCA. Kasi investment, ma'am, based on our data na actually, ma'am, nagsulat ako dito, ang investment sa Pilipinas, one of the problem of the Philippine economy at the moment is yung tinatawag natin, ma'am, na confidence ng investors. This is actually both the
foreign investor at saka local investor. So ngayon, bumaba po ng 5.7% in real terms sa fourth quarter ng 2025 ang investment sa Pilipinas. Kasi nga, walang confidence ang mga foreign and local investors precisely because, Of corruption. unang-una, mataas po ang index ng corruption sa Pilipinas. And it is known across the world. Akala kasi ni BBM at ng mga officials niya hindi alam ng mundo. Alam po ng mundo kung ano nangyari sa Pilipinas. So that's one thing. Now, in connection to the Iran crisis, Middle East crisis at the moment po, ma'am, kung titingnan natin, if you look at geopolitics po, lahat ng ang binobomba din ng Iran is not just Israel. It's bombing also what you call allied countries of the United States. And if you look at the allied countries, ang binobomba nila, US facilities, military bases, at saka any facilities that is connected to Israel and even the United States, especially military. Now, ang sitwasyon na to, the Philippines and Filipino people dapat mag-isip. Kasi bakit po? May EDCA sites. How EDCA sites? Ang EDCA sites po, kahit ano pang sabihin ng National Security Council at ni Gibo at saka ng military na EDCA sites are not US military bases, ma'am. It is a US military bases. First and foremost, why? Ma'am, first, rotation of US troops on the ground. It's obvious. Andyan ang BFA mo. Saan ba sila nakastation? Alam ka na naman, ma'am, nagliliwaliw sila sa BGC and Makati. Of course, they are stationed in different EDCA sites. Second is prepositioning of US military equipment, assets, and supplies. And these are not just low level. Ma'am, the United States deployed Typhoon missile system, and now they said that they will deploy mid-range missile system. That is not okay. As far as the Philippines is concerned, if you look a parallel situation right now in the Gulf state allied by the United States. The other one, ma'am, is build up facilities, a new site for military logistic and operation. How it is connected to the so-called perception of confidence in the Philippine economy and the Philippines as an investment hub, quote unquote. Ma'am, hindi mag-i-invest sa Pilipinas, aside from corruption, hindi mag-i-invest ang seryosong investor, especially foreign investors, sa Pilipinas kung nakikita nila that the Philippines is a frontline state ng United States. It's vulnerable to military attack. Vulnerable ka kasi, ma'am. At ako, halimbawa, ma'am, ako ang investor, titignan ko, may corruption na nga kayo, red tape na nga kayo, mayroon pa frontline state pa kayo. So, baka naman magka-problema ako sa aking investment at business ko diyan kung diyan And ako logistics. And logistics, yes, ma'am. So kung titignan mo, ma'am, yung nangyayari sa Middle East should be an eye-opening sa mga Pilipino na kailangan natin maintindihan na yung in geopolitics, yung tinatawag mong EDCA sites, they should not cover it up na hindi yan EDCA sites, hindi yan US military bases. We have to see it for what it is. Kasi ma'am, mag-impact yan geopolitically speaking sa atin and at the same time economy-wise, especially when you talk about confidence in investing in the Philippines. On the other hand, ma'am, kahit pagbalik rin natin ang mundo, ma'am, given that EDCA sites are in the Philippines, ang tingin talaga sa Pilipinas ng lahat, China, Russia, all major powers is like this. We are part of the so-called strategic and military architecture of the Philippines, of the United States globally. So when you talk about this, it means the perceived adversary or quote-unquote adversaries of the United States, tinitignan din ang Pilipinas. Why? Maybe if there would be a spillover effect, itong nangyayari sa Middle East, the United States may decide to use their bases in the Philippines as a launching pad, refueling, operational interoperability or whatsoever. That is a possibility. Kasi ma'am, ngayon, kung makikita mo, even in Japan, ang mga officials ng Japan, nagmi-meeting na sila and they're questioning already why the Japanese government is on the side of the United States saying they support the war a war against Iran by the United States. So, may mga ganitong usapan na. And then, ito yung mga bagay na I think maintindihan ng Pilipino na kung saan itong BBM government, ma'am, is tinatry pa nilang i-smoke screen lahat. Na para bang sandali muna.
hindi nyo naiintindihan ang impact nito sa Pilipinas, both geopolitical speaking and survival of our country and our people, and at the same time, the economic impact. So, ilagay po natin, dalawa ho yan. Ang impact ng Middle East crisis directly on the economy. That's painful. Kasi ma'am, kung titignan mo po, ang GDP growth po ng 2025 ng Pilipinas is 4.4. Hindi niya na-achieve ang kanyang goal na 6.5. That is a big blow to the BBM administration. Ang fourth quarter of 2025 is 3.0 lang ang GDP mo. That is way below the expectation. Now, pagdating naman ma'am, aside from the issue ng ng investment, marami kang issue din ma'am when you talk about unemployment, underemployment, inflation. Unemployment, 2.26 million. Yes, ma'am. So, pag samasamahin mo yan, plus Inflation debt, umakyat, kakaakyat lang yung bagong yung bagong bagong forecast, rate. ma'am. Oo, ma'am. Inflation went up. Yes, ma'am. So, inflation went up already. Hindi pa nga tayo, ma'am, nasa ano pa lang tayo, ma'am? Nasa 4 Wala pa days yung hindi pa nag-i-increase yung gasolina. Yes, ma'am. So, ma'am, nag-increase na daw. May nag-increase na ba? Oo, Yeah. nag-increase na po. Oo, yan. Tapos ma'am, take note, our national debt is 17.7 trillion and then 63.2% debt to GDP ratio, which is beyond the threshold already. Because in a country, pag lumampas ka ng 60% debt to GDP ratio, it's already a signal. Parang, ops, red light na yan, mag-ingat ka na. So may ganun din. So kung sumahin mo ma'am, the Philippines really is in a very dire situation. At ano pa yan, ma'am, na compounded pa siya dahil biglang nagkaroon ka ng Middle East crisis. Ang tanong kasi dyan, ano ang mitigating plan ni BBM? What is that plan? May plano ba? Pinapahanda daw niya, Ana, ang Armed Forces of the Philippines na pag may digmaan ay they can last for 20 to 30 days. Ewan ko kung anong klaseng reason that I suppose BBM expects a man-to-man war on land, but the war now, it's a missile attack. Yes, ma'am. I don't understand why the military had this is their frontline speech, di ba? Na we are ready for a war. No, we want to know what BBM has a plan. If he has a plan, na paano po economic mitigation dahil sa problemang nagdigmaang ito. Ang isa pang tinatanong, Ma'am Ana, is yung oil reserve daw ng Pilipinas, sabi ni BBM, ay good for 60 days. Anong masasabi nyo dyan? Yun na nga, nagkakaano din Kasi nung una kong nabasa, ma'am, sabi niya, good for 60 days. At yung iba naman na reports, ang sinasabi, good for 30 days. So sabi ko, ano ba talaga? Mayroon ba sila talagang figure na it's good for 30 days, 60 days? Pero to be very honest po, it doesn't really matter at the moment. Kasi, okay, you have oil reserve, but even then, the prices of oil will already go up. Yun yung immediate How you gonna buffer the rise oil prices? At saan ka bibili? Ma'am Ana, saan siya bibili? Mahirap yan, ma'am. Kasi kung bibili ka with everything that is closed in the Middle East right now, yung air mo... O saan si BBM bibili ng oil? Ang alternative lang natin... Ma'am, ang alternative natin, to be frank with you, kung may pera tayo, which is yun ang problema, is either you buy it from the United States, which is a malayo, that would be costly, or you buy it from Africa, like for countries like Algeria and Nigeria. Ma'am, my God, ang layo nun. Oo, pero iikot sila. Iikot sila, ma'am. Yes. Ang problema dyan, ma'am, kasi iikot ka, may insurance yan, bayaran mo yan, may freight cost yan. So, mataas pa rin. Ang tanong, China lang ang may supply kasi siya lang padadaanin sa Strait of Hormuz. Yes, and Hindi Russia. naman bibili si BBM sa China. Ayun ang problema niya. Kasi hindi maganda ang relationship natin with China at the moment. At saka, with the new announcement of the United States saying na they will deploy more mid-range missile system sa Pilipinas, that is a no-no to China. As far as China is concerned, they oppose this. They've been opposing, ma'am, yung Typhoon missile system deployed already in the northern Luzon. Kaya nagiinit ang ulo ng China dyan. Kasi malapit yan sa Taiwan. Right. And we know that Taiwan is the
soft belly. And actually, there are two soft bellies, ma'am, ng China. That is the South China Sea, pero hindi pa ako nangangamba dyan masyado, ma'am. Though very critical yan, and it's a spot for any kind of military conflict. However, maraming players dyan, ma'am. Andyan naman yung Malaysia, andyan din yung Vietnam. So hindi ganun ka. Kumbaga, to have a military escalation, medyo mas lower ang dyan, ang possibility. Ang mahirap, ma'am, itong Taiwan part, which is ang deployment, ma'am, ng mga assets ng Amerika is actually nandun sa area na yon. Kasi Batanes is not declared as an EDCA site. But actually, if you really look at Batanes, ma'am, it is an EDCA site. It's very near China. Yeah, very near Taiwan. And also Taiwan, Taiwan po. So, ang Taiwan is part of China. So, in a way, ma'am, may ganun talaga na dynamic. So, kaya maganda itong programa natin, ma'am, ngayong araw na to para maintindihan ng ating mga kababayan na ang problema ng Pilipinas dahil sa BBM government na yan is multi-level. Yes. Mayroon kang economic, mayroon kang international relation, you have a problem with your largest trading partner, which is China, both import and export, kasi sila talaga ang largest trading partner. Supposedly, China is one of our number 5, number 3 investors sa Pilipinas. Investor confidence is very, very low because ang Very BBM weak, administration, massive corruption is very, very high. And Yes. our problem now is not just that we have a limited supply of oil and we will suffer from the increase in prices and our economy will suffer, but that BBM now, if it lasts more than 30 days, might not be able to buy oil nearby. Yes. So it's still going to cost the Philippines more. It is still a problem, ma'am. Right. I think, Ma'am Ana, we will have a part 2 ng episode na ito dahil hindi po ito matatapos sa isang upuan lamang. Kaya, Ma'am Ana, can we call you again maybe next week so we can have an update? Yes, ma'am. Pag ikaw, ma'am, nag-request, always yes. Thank you so much, ma'am, for Fantastic. inviting Salamat po sa inyong tiwala sa akin at sa Usapang Matino. Mga kaibigan, pagpatuloy po natin dito sa susunod na kabanata. Ito po, si Attorney Rowena Guanzon, ang inyong lingkod. Salamat po, Usapang Matino, Attorney Rowena Guanzon. Sa Saganang Mamamayan, magbabalik pa po kami. Gamit po ang inyong mga remote control, i-scan po Net25 sa TV menu at pagkatapos ma-scan, piliin po ang Net25 HD mula sa listahan ng mga channels. Let's net together na sa panonood ng mga programa, lalong-lalo na po ng Saganang Mamamayan. Ayan. Ang mga kababayan pala natin sa abroad na nakatutok sa ating palatuntunan, ha? Diyan po sa South Korea, siyempre ang ka-Resti at ang ka-Dante Brul. Sa mga nariyan naman daw po sa Hong Kong, si Miss Lloyda Plomantes at ang kanya po mga staff diyan po sa Hong Kong Feather and Bone Grills. Welcome kayo dito sa amin, Nelson at Jen, pagpupunta ng Hong Kong. Pagka wala ng tensyon. Pwede naman, malayo naman. Tsaka malamig pa ba dyan? Oo, malamig pa. Ayan, hanggang ano yan Abril. Ayan. Pag-ihaw nyo na nga po agad kami ng tahong at saka yung Bakit? talaba. Marami ba dyan? Marami daw doon sa kanila. Aba, ayos. Yan po sa Feather and Bone Ikaw Grills. ba yung naghahanap dyan ng mas murang gasolina? Yes! Dito, nakakita ko. 36 per liter. Nakakalahati yung tubig, di kaya? Hindi. Hindi. Tsaka ito, puro. Puro. Hindi yung pagka pinindot mo yung nozzle, walang hangin, ha? Wala. Ano yan? Ito. Baka dagsain ng ating mga kababayan yan. Madadagsain talaga ito. Oo. Ito po yung nandyan sa Saudi, sa Jeddah. 36.80 ang per liter ng kanilang gasolina. 36 real. O dinar. Kinonvert ko na. Peso? Kinonvert ko na. Pero isasakay mo pa yung sasakyan mo sa eroplano. Papunta Saudi pag... Ganun ba? Ay, gusto ko Saudi yan. Plastic na lang. Ganun lagay mo sa plastic ng yelo. Oo. Kasi nanonood sa atin kilala mo ito. Oh. Ano ang pangalan nito?
Hindi ko Kumpara natin yan. Si Kleng. Si Kleng Garcia, go! Si Kleng. Kleng Garcia, Yes. go! Ando siya sa Jeddah eh. Oo. Sabi niya, pwede ba akong mag-report bukas? Sabi ko, sige. Ayan, pwede. Tingnan mo kung ano mga, ano dyan, kalagayan ng mga... Kaya pala, hindi tinatamaan yung Saudi. Kasi pinoprotektahan nila yung... May Holy City pala yes, sa is na tama. Oo. 36.80, pero yan daw po ay tumaas na. Dating 32 pesos lang. Ba, tumaas na pala tumaas yung na. 36. Biruin mo, Grabe, Saudi no? na yan. Oo. Tumaas ng mahigit 4 na piso per liter. Hindi, palit na lang tayo. Dala ko mineral water doon. Palit tayong tubig. Crudo. Alam mo ba na mura lang ang tubig sa Jeddah? Mura ba ngayon? Mura kasi nung... Napakamahal dyan eh. Nung ako ay dyan sa airport, nag-stop over. Oo. Nagtaka nga ako, ba't mas mura ang tubig dito kasi sa Pilipinas? Yung 1 litro nila doon, 13 pesos eh. Dito ganun? yung 1 litro natin, di ba? 20. Dito kasi sa atin, funeral water yun eh. Mas mahal yun. Funeral. Nag-uwi nga ako, sabi ko, iba pala dito. Ganon. Palagay ko, yung technology nila dyan sa baka. kuha ng tubig. Baka nakuha na rin nila yung technique nung nasa Pangasinan dyan eh, ha? Ganon, Yung alkaline water. sa dagat na, sa ilalim. kahit na, di ba? Ihabol pala natin. Meron daw tayong Vox Populi. Meron ba? Meron daw, habol natin. Sang-ayon ba kayo sa pagbabawas daw po ng excise tax sa langis? O excise tax, malaki-laki ito. Magkano ba ang excise tax sa langis? Mga 7 o 8 pesos ata ito, no? Kayo po, ang aming tinatanong. Kung sagot niyo po, opo, sang-ayon po kami. Bawasan, alisin muna yan. Bawasan o alisin. B, hindi po. Kasi malaki din ang maapektuhan eh. Kapag tinanggal natin ng excise tax sa langis, malaki po mawawala sa kita ng gobyerno. Yan, hindi po kami sang-ayon. Ang paraan po ng pagsagot ng ating Vox Populi, ganito, yung QR code na nakikita niyo po sa inyong screen, itapat niyo po ang camera ng inyong mga cellphone. I-scan niyo po yan. At pagkatapos, pwede na po kayong mag-type ng inyong mga reaksyon. Pagkatapos niyo po mag-type, pindutin po yung submit button, makukuha na po namin ang inyong mga reaksyon. Huwag niyo pong kalimutang ilagay ang pangalan ng lugar kung kayo po ay taga-saan. Live po kami napapanood sa Facebook at saka sa YouTube. Ayan. News, Net25 News and Information Channel. Ayan. Report tayo. Balikan natin si Ate Marge. Nason, nakaalis na kayo siya ng Dubai? Oo nga, isang araw pa yan Oo. Mukhang napuruhan daw po ang bahagi ng US Consulate sa Dubai sa pagpapakawala ng drone missile ng Iran na target ang mga pasilidad ng Amerika sa rehiyon. Ano pa siya? Hindi pa nakakaalas. Oo. Ate Marjorie Quintos. Marge, nasaan ka na ngayon? Hello po mga Kuya John, Kuya Nelson. Nandito pa rin po ako sa Dubai at nandito po ako sa hotel ngayon at nagpapahinga. Ayaw ko po munang lumabas kasi may mga naririnig po kami mga dagundong sa labas. So ayun. Pero parang relax ka naman. Ate Marge, saka beauty ka pa rin no? Parang walang pangamba, hindi nag-worry. Hindi po talaga kasi nabibilinan po tayo, right po? So especially ng mga nakaraang mga weeks. Yes. Sa atin. So it takes one to know one po. So sige, ayan. ano ang report po sa ating mga kababayan from Dubai? Ayun po, yesterday po naglabas ng ang UAE ng briefing. Yung UAE government po mismo ang nagsabi na kung saan ilang missiles at drones daw po ang na-intercept nila, na-detect nila at na-intercept. So hindi po bumagsak sa mga dito sa UAE. Napakarami daw po at yung mga bumabagsak po ay mga debris lang din at yung iba ay mga na-intercept na mga projectiles po. So Ayan po ang US consulate po ay nagkaroon din ng drone related na incident sa malapit sa US consulate po dito sa Dubai. Ibig sabihin, Marjorie, yung drone, galing pa ng Iraq yan? Doon pa dineploy? Ng Iran. O ng Iran? Ng Iran po. Yes po. Opo. Ba? Hindi na-intercept, nakalusot? Iniimbestigan po nila. Apparently po, either it's a projectile po or it's a drone in itself po. Pero ang kagandahan po ay naapula po agad yung apoy at walang naging casualty, wala pong nasaktan. So ang sabi po ng government dito ay wag daw pong mabahala ang mga tao dahil ang defense systems po ay napaka-organized here.
Pero yung viral ngayon dyan, Marjorie, ay yung... Sino ba yung mga nagpunta ng mall na kasama pa yung mga batang mga anak yata nila yun eh? Isang buong pamilya eh, no? Kumain na sa isang mall, restaurant, Marjorie? Ay, opo, ang mga malls at restaurants po ay operational pa rin at wala pong nagsasara. Ang mga sarado lang po yung mga public parks, yung mga open grounds, open areas po. Pero sa malls, mismong ang Crown Prince po ng Dubai ay nagpunta po sa mall nung isang gabi at namasyal po para pakita po na safe po ang Dubai right now. Oo, kumain pa eh. May mga kasama pa mga bata eh. Baka yun nga, yung pamilya ng Crown Prince pa siguro. Pamilya no? nga, oo. Lahat nung nakita sa mall, libre. Inimbitahan nga ako. Ay, sabi ko, wala pang flight eh. Sayang Tsaka naman. busy si Jen eh. Oo nga, oo. Kasi di ba mayroon gano'n, lahat daw nung nakasama niya nakapila, ay, libre nyo na yan, sagot ko na Ganun lahat ba? yan. Oo, pinalibre daw lahat eh. Sayang, hindi Opo, natin... ang dami nga pong sale eh. Ang daming sale. Yung MacBook po ay, opo, MacBook po. Magkano MacBook? MacBook Air, yung dati pong 3,999 na AED, ngayon nasa 900 AED off. So, ano Oh, wala po pang 1,000. 3,000, wala, parang nasa 1,000, wala pa pong $1,000. Papadala kita ngayon. Magkano sa ano yan? Magkano sa Philippine peso, Ate Marge? Siguro nasa ano po, nasa less than 50,000 pesos. Wow, order mo kami tatlo. Tatlo na agad, tatlo. Oh, yes. Mga karating. Pa-send ko na ngayon, ha? Tsaka magkano per gramo ng gold ngayon dyan, yung bracelet? Nasa ano po, nasa 10,000 Mahal. pesos po. Sa Pilipinas, yung mga ano lang 9.5 hindi pa umabot ng 10 eh. Hindi kasi ano yan, siguradong ano dyan, high quality. High quality gold. Oo, high quality gold. Dito sa atin natin. Wala, may dagdag na Ganun. Alloy. Kasi dito per gram, parang 9.5 eh. Wala pang hindi pa umabot Baka ng 10 yung eh. akala mo yung lumang presyo pa. Nagtaas ganon. na kanina lang eh. Tumaas ba kanina? Oo, sabi ni Wendy. Umorder. Tanong mo sa kanya. So ngayon, Ate Marge, okay naman kayo dyan. Wala namang pangamba sa ating mga kababayan. At kailan ka uuwi? Nakabook po ako ng March 8. Kung March 8 na? May March flight na 8 yon, po. may flight na. Pero Dubai to Canada. Dubai to Canada po, to Montreal. Okay. Di ba pwedeng mag-Philippines Pero ka muna? Canada to Philippines, kailan? Canada to Philippines, baka po sa this year. Yun. Sabihin mo sa kami, mula sa tube, kasalubungin ka namin, ha? Sa tube pa lang, eh. May kasama kaming polis. May mga ano nga po eh, yung kahapon po, yung Ministry of Defense, ang sabi po nila ay, according sa kanilang Facebook Live po, in Arabic, pero pinatranslate ko po sa mga kilala kong local dito, ay 186 ballistic missiles were launched toward the UAE. And then 172 were intercepted and destroyed by air. So, bago pa po bumagsak, wala na po sila. So, and 13 po ay nahulog sa dagat. Yung isang missile nagland within UAE territory, hindi po alam kung saan. Tapos, 812 na drones po ang na-detect. Dami. Tapos, 755 were intercepted. And then, yun po. So, sinisira po nila bago pa po bumagsak dito ang mga drones. And ako po yan kahapon habang naglalakbay papunta sa mall. Ayun, Hindi mo naabutan yung Crown Prince. Nalibre ka sana. Nailibre ka Oo nga sana. Ate Marge, salamat ng marami, ha. Ingat kayo dyan, ha. From time to time, ay i-update mo kami, ha. Opo. Ayan. Thank you po so Tsaka much. yung MacBook at tsaka yung order ni Nelson, Rolex, may order ka? Wala. Wala tayong ano ngayon. Wala tayong- Yung MacBook na lang. MacBook. Kailangan kong palitan nito eh. Ayun, sige. Medyo... Ate Marge, ingat, ha. Bye-bye po. Bye po. Ayan. Si Ate Marge, Quintos. Ayan, ha. Sabi naman ni Kuya Brian Formanes Nelson, nasa Dubai din ito. Dito po sa Dubai, 2.59 AED per liter ang gasolina. 98 octane po yan. 2.59. Anong, ano yan? AED? Si Kuya, ano pala yun, Brian, nasabi ko, sabi niya salamat po. Salamat po.
At ito, mahalagang balita pa na sa ihabol natin ito. Sige, ha? ayan. Alam niyo po ba mga kababayan na isa na namang property ang nabili ng Iglesia ni Cristo sa New Zealand na dating pag-aari po ng Congregational Christian Church of Samoa Chapel. Ang patuloy na pagbili ng mga gusali ay upang tugunan ang maayos na pag-asagawa ng mga pagsamba ng mabilis at dumaraming kaanib. Panoorin po natin ang report na ito. The purchase and acquisition of this property were approved. The Ecclesiastical District of New Zealand North has reached a significant milestone as the chapel property has officially been acquired by the Iglesia ni Cristo Church of Christ. Situated on more than 7,000 square meters of land, the keys to the 500-seat chapel were formally handed over to the Church of Christ. The ceremonial turnover of the key Received by District Supervising Minister Brother Dennis Tahunan, marking a defining chapter for the local congregation of Massey. It is our faith that this is God's will. And because of that, we also would like to express to God our sincerest thanksgiving for this grace that God has bestowed upon His people in this part of the world. Previously owned by the Congregational Christian Church of Samoa and Massey, the property had attracted interest from several developers. Not knowing that my church members are going to live with their family. So we say to them, it's better for this whole place to be given while it's good. We agreed and sold, and we're very, very happy that we did that. In the future, worship services will be conducted in this newly acquired house of worship after the necessary renovations and arrangements have been completed. We've been here from the start and moving around to different places, so it's really nice to finally have a permanent house of worship. The property is legally complied, that there won't be any issues if we purchase the property, and that it's going to be suited for what we want. This is where we fulfill our primary duty to offer our worship and our service to our Lord God and to our Lord Jesus Christ. For members, this acquisition stands as yet another testament to God's guidance in the continued expansion of the Church of Christ. This is it. God's blessings to the local congregation of Massey. And our hearts really are so grateful for God's mercy and the guidance of the church administration through the person of our most beloved executive minister, Brother Eduardo V. Manalo. These kind of blessings will always be an inspiration to us for us to continue with our active and devoted service to God. This chapel acquisition joins a growing parade of victories for the Church of Christ and serves as another testament to God's love that will continue to uplift, encourage, and inspire members to the church in its entirety. From Massey, New Zealand, I'm Brooke Fisher reporting. Ayun, marami pong salamat. Talaga namang masayang-masayang ating mga kapatid sa bahagi ng New Zealand. Congratulations. Congratulations po sa inyo. Ay, ihabol ko lang pala, Nelson, bago na tayo bumasa ng Vox Populi natin. Ano, ha? Itong, alam mo naman, yung mga kababaihan, yung ating mga pagpapahalaga. Ang buwan po ng Marso, dinideklara ang Women's Month, Nelson. Yeah. Ayan. Naglabas po ng opisyal na pahayag si Speaker Bo GD, kaugnay ng pagdiriwang po ng National Women's Month ngayon pong Marso. Kailangan natin magregalo sa mga misis, hindi naman. Hindi. Wala tayong pera. Kala ko Huwag nang basahin niya. Baka magka-idea. Baka mapagastos pa tayo. Magka-idea pa. Ito naman wala man ho kami may regalo, pero kinikilala na lamang natin na ang buwan ng Marso ay buwan po ng kababaihan. Kung saan binibigyan din daw po ang mahalagang papel ng kababaihan sa paghubog ng mas mataas at progresibong lipunan. Ang alam ko sa Congress ngayon, ang pinapaupo lagi sa linggo ito, puro babae na tatayong speaker. Ayan. Pakinggan nga natin ang pahayag ni Speaker Bo GD. Speaker? Ngayon, National Women's Month, alalahanin natin ang lakas ng matagal nang nananalaytay sa bawat Pilipina. Leader na may karunungan, malasakit, tapang at pananagutan sa ating lipunan. Ang diwang ito ay buhay sa bawat ina ng lumalaban para sa kinabukasan ng kanyang anak.
sa bawat babaeng guro na umuhubog sa pangarap, sa bawat babaeng leader sa pamahalaan at sa iba't iba pang sektor. Kayo ang patunay na kapag ang babae ang namumuno, nagiging mas inklusibo ang pag-unlad at mas matatag na lipunan. Respeto, suporta at taus-pusong pagkilala ang handog natin sa ating mga kababaihan na kabalikat ng Kongreso sa pagsusulong ng pagbabago at kaunlaran. Bilang mga mambabatas, may bigat ang ating mga salita at hakbang. Responsibilidad natin na tiyakin ng bawat Pilipina ay ginagalang, pinakikinggan at pinoprotektahan. Palalakasin po ang inyong Kongreso ang bawat Pilipina, lalo na ang mga nasa laylayan, mga kababaihang nasa bukid, mga katutubo at mga kababaihang may kapansanan. Ayun, salamat po, Speaker. Sana ay ang ating pagsaludo no, sa lahat ng kababaihan. Ayan. Si Congressman Bongson Taybay nagsorry na kay Ann Curtis. Nagsorry na. Nagsorry. Ayun pala. Siguro na-realize niya. Women's Month pala ngayon eh. Ano pala yun? Parang haging lang, na-sample lang pala niya. Hindi naman pala yun talaga... in isolation. Yun ang kwento. Well, anyway, sige. Ang ating tanong ito, sang-ayon ba kayo sa pagbawas sa excise tax sa langis? Sabi po ng ating mga reactors, dapat lang po malaking tulong sa aming mga tricycle driver yan. Roberto Gibaga, Batangas City. Okay na po, naalisin mo ng excise tax kaysa ninanakaw lang ng kawatan. This time tayo naman ang dapat makinabang. Vilma Limuco, Las Piñas. Makakatulong rin po ang pagbabawas o pag-alis sa excise tax ngayong tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng langis. Chris Larcena, Bagumbong, Caloocan. Opo, alisin na yan. Tina Nobi, Green Estate, Malagasang, Imus, Cavite. Hindi naman alisin, babawasan. Bawasan lang muna. Yun. Yes, dapat lang. Del Baje, Lantau, HK. Dapat tanggalin na yan, tax na yan. Ninanakaw lang naman. Richmond, Magalang, Pampanga. Po, sang-ayon po para makatulong sa mga Pilipino. Paul Peralta, Hong Kong. Ba? Pabor po ako dito sa Jeddah, 2.18 reals per liter ang gasolina. Jessler Mateo, Jeddah, Saudi Arabia. Magkano yun? 2.18 real? Yun yung binanggit ko kanina. Ganun mga 36 pesos? 32. Wow! Bago tumaas. Tumaas na daw eh. Pag uwi niyo po sa Pilipinas, pwede bang i-plastic yan, i-galon? Pwede yan. Pwede. Baka hulihin sa aeroplano yan. Sa taong bayan din na napapasa yan, kaya dapat lang alisin. Arlene Peralta ng Quezon City. At bago yung resulta, Jen. Sige, sige. Alam mo ba, ang mga isda hindi na rin nakatagal. Ba, anong nangyari? Nag-rally. Lumabas na sa kanilang Naglabas na sa bahay. dagat. Grabe. Asan? Pakita mo nga. Nagpuntahan na ho sa baybayin ng barangay Tagilon ang mga isdang tuloy o tamban. Ba? Mga tamban. Sarap sa sardinas yan, pare ko. Dyan na sa paligid ng Tagilon Port. Kagabi pala ito nangyari. Kaya naman pala puntahan sa baybayin. Nakita mo ba yung buwang malaki kagabi? Full moon. Full moon. Tapos blood moon daw tawag lang. May eclipse pa eh. Oo nga, May kinalaman yung paglabas ng isda. Gusto rin yung makita yung buwan. So na yung... maliwanag ang buwan. Sabi niya mukhang magandang... Ano nangyari? Wala yung video? Ayun. Natangay doon ng isda. Yun. Sarap. Sarap ng tamban. Yun na nga. Sardinas natin yan. Ay, Jen, pakibati naman po ang mga taga-lokal ng Tagbina, Surigao del Sur. Distrito po ng Bislig City. Galing po kay Jess Liber Rojas. Nakamonitor po kami ngayon. Ayun, salamat po ng marami sa inyo, ha? Resulta po ng ating Vox Populi sa tanong na, sangayon ba kayo sa pagbawas ng excise tax sa langis? 100% po nagsabing, opo, sangayon kami dyan. Wala po nagsabi na hindi po. Ayan. Naku. Teka, pahabol mo ng pagbati mula kay Patrick Millard Magsino de la Rosa. Binabati niya. Nasa Spain to dyan eh. Sa Spain? Binabati niya ang kanilang... ang Kuya Froilan Enriquez Jr. Wow! At kina Michael Dauas, Arman Yakat, at Christopher Tabernan. Tabenan. Diyan po ay sa distrito ng Spain. Laging nanonood at nakasubaybay sa ating programa. Yan. Si Mayor John Masinsin pala ng Pililla Rizal ay nakatutok din daw sa atin ngayon. Mayor! Totoong mayor yan? Si Mayor... Talaga?
Pililya, John Masinsin. Oh, salamat po ng marami. At sana ay mapunta tayo ng Pililya. Titingnan natin yung yung LAC doon na Yung electric pan, malalaki. Lalo na yung tag-init ventilador. Ha? Yung windmill sa Pililya. Tama-tama. Doon tayo palamig. Yan. Kaya pala malamig dyan eh. Diba? Dahil sa malaking ventilador? Mahal daming ventilador na pinakabit. Hindi na pala yung tawag ng ventilador. Ano na? 50 lador pala doon. Dahil sa laki. Mas laki. Yung sa'yo, ventilador na sa'yo. Paano tayo? Baka kung saan pa tayo mapunta. Teka, may pahabol pa. No? Happy birthday kay Joy Berano. Ito'y asawa Ni Kuya Rolly. Ni anak ata. Anak. Ganun, no? Anak. Happy birthday. Kahit wala tayong budget. Yan. Ang Wilson Cayago naman sabi, Jen, pakibati naman ng Kuya Ramsey, Tulin at Ate Tat. Ayan. Si Ate Tat. Bolus. Nakikinig. Salamat po ng marami, ha? Si Engineer Bernadette Ora din po, nanonood pala sa atin yon. Kabadet, magandang umaga po sa inyo at magandang hapon po sa inyo dyan sa Tayabas, Quezon. O, paano? Teka. Meron pa? Meron munang anniversary, 7th anniversary ng lokal ng Caratas City, District of Western Australia. Wow! Yan, no? Taga-Australia. Happy 7th anniversary po, ha? Caratas City, Western Australia. Ayan. Pero bago tayo magpaalam pala, ang ating taus-pusong pakikiramay kay Kuya Juni Mariano, ha? Oo nga. Ang kanyang tatay po ay namayapa na. Anong buong pangalan? Jun Mariano. Hindi, yung Jun... Herminio. June Mariano. Ayun, Ka Herminio. Mas kilala sa tatawag na Ka June Mariano. Ang kanya pong labi ay nandyan ngayon nakalagak sa may Green Condo Chapel. Yeah. Ang amin po taos-pusong pakikarama ay Kuya Juni. Kuya Juni Mariano. At sa inyo pong buong pamilya ang lahat po ng mga naulila. Ito na po ang ating palatuntunang Saganang Mamamayan. Ang programang paborito ng bayan at sa umaga alas 5, 100%. Bye!